Sa mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid, no? Pag-usapan nga po natin mga kapatid, ikaw ba ay isang pastor o isang leaders na ginagamit sa pulpito? Pero meron kang heart, meron kang puso na parang ang hilig mong magpatama sa mga kapatiran. Mga kapatid ko, ang ministry mo ay isang kilala lagi sa pamamaya ng mga miyembro, no? Kaysa sa pag-aalaga ng mga kaluluwa. Baka hindi si Kristo ang nire-represent mo, kundi yung pride mo, no? May mga leader kasi na akala natin ang akala ng ibang leader kasi, lalo pag hindi naturuan, na yung pamamahiya, no? Yung pag-humiliate sa iba. Akala nila pag pinaya nila ang worker sa harap ng lahat ng tao, tataas ang disiplina. Mali po yun, no? Kung yun po ang part ng discipline natin para ipaya ang tao sa iba o para minsan para ipakita sa iba na pinapagalitan natin yung miyembro natin sa harap ng maraming tao. Mali po yun, no? Pero yung totoo po mga kapatid, mas madaling sirain ng tao kaysa itayo ito pagka ganun tayo. Kasi bakit? Meron silang damdamin, meron silang pride na iniingatan, meron silang integrity iniingatan, no? So, pinakamaganda, kausapin natin sila personally. Na hindi kailangan na may nakakakita, hindi kailangan na makita ng iba na si pastor o si leader matapang, tinutuwid niya yung hindi po ganun, no? Meron pong integrity iniingatan ng bawat isa, no? Lagi po natin tandaan na hindi tinawag ng Diyos ang mga pastor or leader para maging public executioner, kundi faithful shepherd po. Hindi po kayo public executioner, kayo po ay faithful shepherd. Biblical po ang correction, pero yung pagpapaya sa mga tao, sa ating, lalo na yung ating mga minamahal na kapatiran, humiliation po yun. May panahon para sa rebuke, ngunit may paraan din ito. Ang layunin ng biblical correction ay restoration po, hindi distraction. Kaya nga sabi sa Galatians 6:1, brothers, if any one of you caught in sin, you who are spiritual, who correct them gently. No? Maging mahinahon po tayo, maging mahinahon tayo sa kanila. Lalo sa ating mga miyembro, mga kapatid. Hindi po pasikatan ang correction. Hindi rin po pasikatan ang disiplina. Ginagawa po natin ito pero may pag-iingat. No? Ginagawa natin ito pero ang bunga po dapat ng ating discipline or correction ay restoration, mga kapatid. Kung pagkatapos mong itama ang isang tao ay mas malaki ang sugat kaysa pagdanais niya magsisi, may mali sa paraan mo. Biro mo, tinutuwid mo pero mas worse yung nangyari sa kanya. Mas malaki yung impact sa kanya na kaysa humingi siya ng tawad, hindi, nagalit siya. Kasi baka merong mali sa pamamaraan natin, mga kapatid. Number 2, huwag mo gawing sermon illustration ang pagkakamali ng tao. May mga leader na ginagamit ang pagkakamali ng member bilang example sa preaching o sa prayer meeting. No? Mamaya halata naman nila na siya yung pinatatamaan mo. Hindi shepherding tawag doon, pamamaya yon. Pangatlo, ang authority ay hindi lisensya para mang-insulto. Ang pagiging leader ay hindi nagiging karapatang manglait o mangalipusta o manakot. Si Jesus ay nagsasalita ng may authority pero punong-puno ito ng biyaya at katotohanan at pag-ibig. Number 4, ang takot ay pwedeng makapagpasunod pero hindi makapagbabago. Ano po? Kapag ang tao ay nananatili sa ministry dahil takot lamang sa'yo o takot mapaya, hindi siya bunga ng discipleship, kundi intimidation. Ang tunay na pagbabago ay gawa ng banal na espiritu, hindi ng public embarrassment. Number 5, leaders, tandaan ninyong mananagot din kayo. Sabi ng James 3:1, ang mga guro ay hahatulan ng may higit na higpit. Hindi lang tinatanong ng Diyos kung gaano karami ang nahandle mong tao. Itatanong din kung paano mo sila tinrato. Kung ikaw ay leader, yes, ikaw. Kung ikaw ay pastor, oo, ikaw. Siguraduhin mong kapag may umalis sa harap mo, mas mahal niya si Kristo kaysa bago mo siya kausapin. Amen? Siguraduhin mo yun. At kung ang style ng leadership mo ay laging pamamahiya, baka panahon na para hayaan mo magsalita ang Diyos na itama ka rin. Ang ministry ay hindi lugar para ipakita yung yabang, yung ego, o yung pride ng leader. Ito ay lugar para ipakita ang puso ng mabuting pastol at mabuting leader. Muli po mga kapatid, si Pastor Alan Shepherd Staff. God bless you all po.